Malimit daw magsentimiento. Ang mga matatandang pakiramdam nila, wala nang nagmamahal sa kanila. Ito ang nagtulak kay Lola Dominga na lumayo sa kanyang pamilya. Pero sa kahuli-hulihan, mga kamag-anak pa rin niya ang kanyang hinahanap-hanap. Malabo ang mundong ginagalawan ni Lola Dominga, 69 years old. Hindi dahil magulo siyang kausap dahil sa katandaan, kundi dahil hirap siyang maaninag ang kanyang kapaligiran. 2 taon na kasi siyang pinaparusahan ng glaucoma, isang uri ng sakit sa mata. Nagdadasal kami, iingi ako. Saan ba ako dadaan? Saan ba iingi? Hindi umiimik yan. Hindi ko minsan, di siyempre, iingi po ako. Ayoko naman minsan noon. Kung saan po ako lumalabas, talaga sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako, maawa ka sa akin. Dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagtatapat ni Diyos, sinasabit ko na para siya mag-akay sa akin. At pakahirap po naman ang mata. Bukod sa pahirap na dala ng kanyang kalagayan, tila unti-unti na rin daw pinapatay si Lola Dominga ng kalungkutan. 1 buwan na kasi siyang namamalagi rito sa luwalhati ng Maynila Foundation, shelter para sa mga matatanda. 10 and 2 sides of the perimeter square, you'll get 100. Dito, kasama niya ang mahigit 200 pang mga lolo't lola na malayo rin sa piling ng kani-kanilang mga pamilya. Pero kung tutusin ko, mas gusto ko mas pamilya ko kaysa rito. Bakit po? Kasi nga po, kung mamatay man ako, hindi mapag-aanuhan nila ako. Dito pag namatay ka, wala na. Aminado rin naman si Lola Dominga na may pananagutan din siya kung bakit narito siya ngayon sa luwalhati. Dahil nga sa diferensya niya sa paningin, pakiramdam ni Lola Dominga, nagsawa na ang kaisa-isa niyang anak sa pag-aalaga sa kanya. Labis itong dinamdam ng matanda, kaya naman isang araw, nagpasama ito sa isa niyang pamangkin para magpaampon na lang sa luwalhati. Samahan mo na ako, magpapaumpon na lang ako. Mahirap man ito sa loob ni Lola Dominga, pinili niyang tiisin ang buhay mag-isa, malayo lang sa anak na halos itakwil na raw siya. Ang kapalit ng desisyon niyang ito, ang tila walang hanggang kalungkutan na ngayon gumagapi sa kanya. Ito po daan na ito papasok. Pinag-aaralan ko mabuti. Buti umaga, pagpunta namin dito, parito na ako. Ganyan hanggang doon sa kainan. Dahil napakahirap po na pala ng bulan, Diyos ko. Dahil dapat pala ang mata ang iingatan natin dahil yan ang importante sa atin. Pero tila hindi naman pala nag-iisa rito si Lola Dominga. Nandirito rin kasi si Lolo Amado na handa raw sumaklolo sa mga paghihirap niya. Malaki utang na loob sa kanya, pero yun nga po, sa gabi kukuha niya akong banik, kumot. Pagdating po ng umaga, kukunin niya, ibibigpit niya. Pag dumarating po yung pagkain, siyempre po, siya rin na nagbibigyan pagkain, hindi ko naman makakita. Sa kabila ng espesyal na atensyong nakukuha niya rito sa luwalhati, napagtanto ni Lola Dominga, hindi pa rin pala niya kakayaning mabuhay malayo sa kanyang pamilya. Talagang hinahanap ko pamilya ko. Mas masarap pa nasa sariling bahay. Dahil sa sariling bahay, meron ka na rin CR. Nandun niyo sa tabi mo, malapit sa tulog na rin, nakikasama mo, lahat ng tao. Kahit sino, ayoko minum. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa aming programa na umuwi na sa kanila. Bagamat mahina na ang paningin ni Lola Dominga, matalas pa rin naman ang kanyang memorya. Naikwento niya sa amin na sa Velasquez sa Tondo, Maynila matatagpuan ang kanyang mga kaanak. Kilalang kilala raw siya rito dahil madalas na nagpapalaboy-laboy raw siya, hindi kalayuan sa kanilang tirahan. Kaya't sinadya namin agad ang tinutukoy niyang lugar. At hindi nga nagkakamali si Lola Dominga dahil sandali pa lang kami nakapagtatanong-tanong rito. Natuntun na namin ang tahanan ng kanyang pamangkin na si Ana Marie. Dito ikinumpisal sa amin ni Ana Marie. Nagbalak nga raw talaga si Lola Dominga na layasan sila.
Ay, umuwi po sa payangan, nag-iyak pa nga ako sa kanya. Sabi ko, wala nang bumatahap po na. Sabi niya, wala akong magagawa. Kasi anak ko, hinanong talaga siya ng anak niya. Maniwala na po sa kanyang anak niya. Dating tumira si Lola Dominga sa anak niyang si Orlando dito rin sa Tondo. Ngunit nung nagkaedad at naging alagain na, tila sumabay na ring nabura ang relasyon nilang mag-ina. Minsan po, sasabi ng anak niya, andito ka na naman. Sabi ko na anak, sabi ko naman, yung nanay mo niya, siyempre nangingihay ng pera. Bigyan mo. Minsan, bibigay po, 30 pesos lang po. Itinaka ko na rin siya ng mga aling eh. Mga amag-anak niya ito eh. Ayaw na talaga po sa kanya eh. Dahil permission lang daw po'y matanda, bulag na raw po. Wala na raw iba pang tumanggap kay Lola Dominga. Kaya naman bilang kamag-anak, sina Ana Marina ang nagbigay liwanag sa nagdidilim niyang mundo. Yain ko na rin po yun eh. Kami po nakakawa sa matanda. Kung saan po bumukbanta. Isa lang pabayaan namin na pag-alagaan sa kalsada. Ay, inuwan na lang po namin. Ano yung high school? Palibhasa malapit sa isa't isa. Isang mensahe ang nais iparating ni Ana Marie sa kanyang nanay-nanayan. Nanay ka, unasang aman. Huwag kang mag-alala, pupunta ka rin namin. Namimiss ka na rin namin. Naiiyak ako. At paano na, alala ka rin namin. Kaya naman hindi na namin pinatagal pa't isinama na namin ang mga susundo kay Lola Dominga. Ngayon na kayo walay. Samantalang si Lola Dominga naman, tila pinaghahandaan na ang araw na makauuwi na siya. Bakit ba ano bang napag-usapan yung lolo umato kagabi? Ayun nga po na magsasama kami. Tapos po, maghahanap buhay kaming dalawa. Nakasama ako. Siya na, parang si amat ako. Ilang sandali lang, narating na namin ang luwalhati. Ang pobreng matanda, kahit hindi nakikita, nabusesan naman kung sino ang kanyang bisita. Kamusta na? Ay, eto pa yung pamangkin ko. Kamusta na? Sino kasama mo? Nenel, Malo, Julius, kamusta na? Ito ko na nga umuwi eh. Nakakanga namin nakalala eh. Lagi ka namin naalala namin siya eh. Ano saan buhay mo dito? Kamusta na? Ito. Lagi nga ako iyak na iyak eh. Pumunta kami sa anak mo. O ano sa amin? Nangyay ako ng pamasahe nung dito pumunta ako. Sabi ko pupunta kita. Sama nga kami. Wala raw siyang pera. Hindi kami naghan. Hindi. Nangyay ako ng pamasahe. Sabik na ikwinento ni Lola Dominga ang naging buhay niya sa luwalhati. Dito pagka kami kumakain na, kanya-kanya kami ng kuha. Ngayon, pag meron ka apprentice ng mga nurses, di ba yung mga nag-aaral, sila nag-aahin dito, nagpapaligo, gano'n. At ibinida rin niya ang lalaking nagpapakulay ng kanyang mundo. Si Amado, yan ang naging inspirasyon. Nakakuha pa siya. Kasi nga, nung bago lang, teka muna, walang mag-ano sa akin. Siya ang nagkusang loob na, gusto mo bang tulungan kita? Sabi ko, pag nga may kausap na babae, nagsisiris ako eh. Anak ka pa na wala. Nagagalit ako. Hindi ko nga malang kung gagalit ako. Nagkakad doon ko na lang. Kasi naman. Tapos sasabihin ko, hindi ako nagsisiris, ano? Pero totoo yun. Bumigay ka. Bawal naman dito magtabi ng lalaki Bumibigay babae. ka na ngayon ah. Bawal dito. Bawal. Inulaan mo ka ako ah. Ito, Pero bagay sa buhok mo. Mami, anong pag-ibig muna? pag-ibig muna. Ibig muna. Eh, ngayon sabi ko, Amado, mahal mo ba ako? Wow! Ay! Naku, kayo. Nain lang ang kurang. Naling ka, salang mas gusto mo. Sa bahay, dito na lang. Sa bahay na namin. Eh, di mo maiwala ng darling mo eh. Ha? Hindi. Dito ka na lang. Hindi, mag-iin tayo na kami doon sa labas. Alabas na rin siya, nauna lang ako. Wow, wala ka lang. Makita ka na lang sa labas. Sa labas. Eh, yun eh, kami na lang nakakaalam. Wow. Wow, shit naman. Ang sweet niyo naman. Para kay asukal. Secret.
Sa pagkakataong ito, si Lola Dominga kinailangan na munang mamaalam. Mag-iingat ka ba? Nandito kaya mo magkikita rin tayo. Doon kita pupunta sa sinasabi mo. Ha? Hoy, hindi mo pwede. Ingat. Ha? Ingat. Kiss mo muna sa baby. O, kiss na, kiss. Dali ka. Kiss daw, yung kiss na tagam. Ayan. Masaya po ako at nakalabas din ako dito sa bahay. Sa Luwalhati Foundation, bahay Ampunan. Malabo man ang mundo para kay Lola Dominga, malinaw naman ang napulot niyang aral sa kanyang karanasan. Malaking pagsubok ang mamuhay ng mag-isa, lalo na kung meron kang kapansanan. Kaya naman wala nang mas hihigit pa sa pag-akay at pag-alalay ng sarili mong pamilya.